Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo na naman po ay magbabasa ng ating banal na kasulatan ng ating Ama, Panginoong Diyos. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share. At halina na po at simulan na po natin. Nandito na po tayo sa Exodo 4 na pinamagatang ang mga tanda at pangako. Si Moises ay sumagot at nagsabi, "Ngunit hindi nila ako paniniwalaan o pakikinggan man, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi nagpakita sa iyo." Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, Ano iyang nasa iyong kamay?" Kanyang sinabi, "Isang tungkod." Kanyang sinabi, "Ihagis mo sa lupa." Kanyang inihagis ito sa lupa at ito'y naging isang ahas. Si Moises ay lumayo sa ahas. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong kamay at hawakan mo sa buntot." Kanyang iniunat ang kanyang kamay. Kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Nangyari ito upang sila'y maniwala na ang Panginoon ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay nagpakita sa iyo. Sinabi pa sa kanya ng Panginoon, "Ipasok mo ang iyong kamay sa iyong dibdib." Kanyang ipinasok ang kamay niya sa kanyang dibdib, at nang kanyang ilabas ang kanyang kamay, ay ketongin maputing parang niyebe. Sinabi ng Diyos, "Ipasok mo ulit ang iyong kamay sa iyong dibdib." Kanyang muling ipinasok ang kamay niya sa kanyang dibdib, at nang kanyang ilabas sa kanyang dibdib, nanumbalik ito gaya ng iba niyang laman. Kung sila'y hindi maniwala sa iyo, ni makinig sa unang tanda, kanilang paniniwalaan ang huling tanda. Kung sila'y hindi maniwala sa dalawang tanda, ito ni hindi makinig sa iyo, kukuha ka ng tubig mula sa Nilo, at iyong ibuhos sa tuyong lupa, at ang tubig ng iyong kukunin mula sa Nilo ay magiging dugo sa tuyong lupa. Ngunit sinabi ni Moises sa Panginoon, "O Panginoon, ako'y hindi mahusay magsalita mula pa noon o kahit na mula nang magsalita ka, iyong lingkod, sapagkat ako'y makupad sa pananalita at umid ang dala." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Sino bang gumawa ng bibig ng tao, o sinong gumawa ng pipi o bingi, o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Kaya ngayon ay humayo ka, ako'y sa iyong bibig, at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasabihin." Ngunit kanyang sinabi, "O Panginoon, iba na ang iyong suguin." Ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Moises, at kanyang sinabi, "Wala ba si Aaron, ang kapatid mong Levita? Alam kong siya'y nakapagsalita mabuti. Siya'y dumarating upang salubungin ka. Pagkakita niya sa iyo ay matutuwa ang kanyang puso."
ikaw ay magsasalita sa kanya at iyong ilalagay ang kanyang bibig ang mga salita at ako'y sa iyong bibig. At sa kanyang bibig aking ituturo sa inyo kung ano ang iyong gagawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao. Siya ay magiging bibig para sa iyo at ikaw ay magiging parang Diyos sa kanya. Dadalhin mo sa iyong kamay ang tungkod na ito na gagamitin mo sa paggawa ng mga tanda. Nagbalik si Moises sa Ehipto. Si Moises ay bumalik kay Jethro sa kanyang biyanan at nagsabi sa kanyang, paintulutan mo akong bumalik sa aking mga kapatid sa Ehipto at titignan ko kung sila'y buhay pa. Sinabi ni Jethro kay Moises, humayo kang payapa. Sinabi ng Panginoon kay Moises sa Midian, humayo kang bumalik ka sa Ehipto sapagkat patay na ang lahat ng tao na nagtatangka sa iyong buhay. Kaya't isinama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Kanyang pinasakay sila sa isang asno at siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto. Dinala ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pagkabalik mo sa Ehipto, iyong gagawin sa harap ng Paraon ang lahat ng kababalaghan na aking ipinagkatiwala sa iyong kamay. Ngunit aking patitigasin ang kanyang puso at hindi niya payagan umalis ang bayan. Iyong sasabihin sa Paraon, ganito ang sinasabi ng Panginoon. Ang Israel ang kanyang panganay na anak at aking sinabi sa iyo, pahintulutan mong umalis ang aking anak upang siya'y makasamba sa akin. Kung ayaw mo siyang paalisin, aking papatayin ang iyong anak na panganay sa daan ng isang lugar na pinagpalipasan nila ng gabi. Sinalubong siya ng Panginoon at tinangkang siyang patayin. Ngunit kumuha si Zipporah ng isang batong matalim, pinutol ang balat sa ari ng kanyang anak na lalaki at ipinahid sa mga paa ni Moises sa kanyang sinabi, tunay na ikaw ay isang asawa sa dugo sa akin. Sa gayoy, kanyang binitawan siya na magkagayoy kanyang sinabi, ikaw ay isang asawa sa dugo sa akin sa pamamagitan ng pagtutuli. Sinalubong ni Aaron si Moises. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, pumaroon ka sa ilang upang salubungin si Moises. Kanyang pumaroon at kanyang nasalubong si Moises sa bundok ng Diyos at kanyang hinagkan ito. Isinalaysay ni Moises kay Aaron ang lahat ng salita ng Panginoon at ipinagbilin sa kanya na sabihin, at ang lahat ng mga tanda ipinagbilin sa kanyang gawin. Sina Moises at Aaron ay naparoon at tinapon ang lahat ng matatanda sa mga anak ni Israel. Sinabi ni Aaron ang lahat ng salita na sinabi ng Panginoon kay Moises at ginawa ang mga tanda sa harap ng taong bayan.
Ang taong bayan ay naniwala at nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel at kanyang nakita ang kanilang paghihirap, sila'y yumukod at sumamba. Pagkatapos nito, si Moises ay si Aaron ay pumunta kay Paraon at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. So, lang dun po guys. Please subscribe and comment po kayo sa baba. At i-share nyo po ito. Huwag din po kayong kalimutang pindutin ang ring bell sa baba. So, bye-bye. God bless you guys. Mag-subscribe po kayo nang makapanood po kayo ng ating update. Bye!